mo kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay mo. Right now, gusto ko i-appreciate mo ang Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa'yo. And sambahin mo siya ng buong buhay mo. Come on, let's worship God. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri kita, Panginoon. Sinasamba ang ngalan mo, Panginoon. Come on, church. Worship Him. Pinupuri kita, Panginoon. Come on, church. Oh, pinuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ang ngalan mo, Jesus. Salamat o Diyos Ama. Ang Diyos na lumikha ng langit, ang Diyos na lumikha ng lupa, ang lahat umaawit sa himig ng langit. Ikaw na lumikha ng araw, ang bawat ningning ng buwan at bituin, ang lahat umaawit. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, ang puso ko'y maapaw. Ikaw na lumikha ng dagat, mga punong nagbibigay kulay, mga ibong umaawit. Kamangha-mangha, kamangha-mangha ang iyong nilikha, ang puso ko'y maapaw. Kamangha-mangha ang iyong nilikha, ang puso ko'y umaapaw. Purihin ka, ako'y namamangha.
nagtataghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. sa akin. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di Minsan pa, sabihin mo sa Panginoon, pupurihin ka sa amin. Pupurihin ka sa amin. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa. Itaas sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, come on, worship God. Oh, Jesus, purihin ka, Panginoon, ng aming awit. Oh, aming Diyos, sinasamba ang ngalan mo. Napakabuti mo, aming Diyos. Lord, sinasamba ka namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pabutihan mo sa amin. Salamat sa lahat ng ginagawa mo at yung mga gagawin mo pa lang, Panginoon. Salamat. Salamat po. Lord, ang lahat ng papuri at pagsamba ay binabalik namin sa iyo. Pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, everyone. Good morning, Life Giver fam. I am Christian Jan Degala and I am here to share my life-giving story. Dati po akong part ng isang kilalang relihiyon. Hindi lamang po ako basta naging miyembro nito dahil ako po ay handog. Mabigat po pag sinabing handog na anak. Kumbaga, lumaki po ako na parang church kid at parang pastor's kid na rin po noon. Yung lolo ko po ay may malaking tungkulin at kabilang po dito ang great-grandfather ko na Pangulong Diakono sa simbahan namin sa probinsya. Bata pa lamang po ako, gustong-gusto na nila ako maging isang ministro. Gusto nila na paglaki ko, mag-preach din ako. Kaya po,
naging passionate ako sa pagpipreach ko, sa pag-share po ng gospel. Sa una, kaya lang po, yumabang po ako. To the point na nakikipagdebate po ako sa iba pang religion sa loob ng classroom namin. Naging persecutor din po ako ng mga Christians noon. Binubuli ko sila at inaasar. Naging gawain ko po ito hanggang sa makagraduate ako ng senior high school. Pero, growing up sa isang pamilyang na halos lahat ay devoted sa dati kong religion, nagkaroon po ako ng church hurt. Dahil ako po mismo ay nakawitness kung paano nila nilalabag yung mga rules ng aming simbahan before. Parang naramdaman ko na sayang lang yung oras at pera ko sa pagsisimba dahil kung yung mismong devoted members nga namin ay binibreak nila yung promise nila kay Lord. So, ano pang sense kung magiging tapat ako? Fast forward at dumating ang pandemic. Nakaalis ako sa dati kong religion. Dito din lumalim yung pagkabulag ko sa mundo. Naging aktivista po ako or rallyista. Naging lulong din po ako sa alak at pambababae. Naging ganito ang takbo po ng buhay ko. Paulit-ulit sa loob ng 3 taon. Hanggang sa dumating po yung time na nagsawa na ako. Alam niyo po kung saan ako unang in-encounter ni Lord? Sa bus, nung may isang nag-preach doon at ang tanging tumatak lang po sa isip ko ay yung salitang, kahit gaano ka pa kapagod at kadumi, nag-aantay ang Diyos sa'yo. Bumalik ka na sa Kanya. Then I saw po, nakita ko po sa Instagram story ng college friend ko na may youth gig po ang Life Giver. At doon na po ako nag-start na tuluyan akong mahuli na parang isda ni Jesus. Napunta ako sa Life Giver Metro at dito na ako na-disciple ng maayos. Bumalik po ang sigla ko. Nagkaroon po ako ng bago at totoong mga kaibigan. Nakapag-life retreat at binago po ng Diyos. Throughout my journey sa Life Giver, I learned the real meaning and importance ng giving sa buhay ko. Hindi lang po pala ito perang bastang hinulog mo lang sa offering basket. Kasi sa bawat pagbibigay po natin ng tithes and offerings, puso po pala natin yung binibigay natin sa Diyos. This year po, by God's grace, I was able to give my first fruit at mas naging consistent pa sa aking tithes and offerings. Inuna ko po si Lord habang bata pa ako. I pursued God's dreams for me. At nagugulat po ako, nakakapag-touch campus po ako, nakakapag-host sa iba't ibang events ng ating church, at nakakapag-ministry din po ako. Totoo nga, tapat si Lord sa kanyang mga anak. This year po, alam naman natin na kakatapos lang ng youth camp. Alam niyo po, tanong ko kay Lord, Lord, paano ko mabubuo ang 3,800? Wala naman akong source of income. Pero hindi po ako nag-worry. Nagpatuloy po ako sa aking tithes and offerings. Kasi alam ko po, magpo-provide si Lord. Pero faith without action is dead. Kaya kumilos po ako sa tulong ng Diyos. God gave me an idea to start a Graham business para makapag-ipon ng pera para sa pang-youth camp naming 3 magkakapatid. Kumita po ako, pero kulang pa rin. And that's where I saw the hand of God. And by God's grace, nagpadala po si Lord ng mga tao to help us para makapag-youth camp. Kaya salamat po sa inyong lahat na nananiwala at nag-sponsor sa next generation. Sa youth camp na bago ang buhay ko ng tuluyan, I received total healing, new purpose, and new goal para kay Lord.
At sa loob ng 3 days na yon, nag-commit ako kay Lord na maging tapat muli sa Kanya. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang sinabi ng mentor ko sa akin. Sabi po niya, tinatanggap ka pa rin ni Lord bilang handog. At tama po, kasi hinahandog ko ang buong buhay ko sa Diyos kahit na bata pa. Ngayon po, ako ay masayang nagsaserve sa technical ministry. Part din po ako ng Metanoia Life Group of Life Giver Metro and ongoing foundation class student. At hindi lamang po dito natapos yung surprise ni Lord. Kasi yung dating pahirapan po mag-commute para lang umabot sa call time namin sa ministry, ngayon, binigyan ako ni Lord ng bagong motor na magagamit ko para puntahan ang mga lugar na gustong puntahan ni Lord. And I praise God alone. You know, Life Giver family, walang sayang kung magko-commit ka kay Lord ngayon. Yung business mo, yung work mo, or yung school mo, commit mo yan kay God. And I want to challenge you, church. Anong amount yung kaya mong i-commit kay Lord ngayon? Yung amount na masasabi mong mabigat at masakit, pero may impact. It's time. Wag na po nating tipirin si Lord because He deserves our best. And at the end of it, pinahiram niya lang po sa atin ang lahat. I am CJ Degala, and I am a life giver. Church, let's give. We appreciate yung lively praise and worship kanina. Praise ni Sister Merl at saka yung powerful worship ni Brother Jason. Thank you, and what a very inspiring giving story of CJ. Palakpakan natin para sa buhay nila. Amen? So, Life Giver family, this is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Amen? Masaya ba tayong lahat? Ayan. Okay, so tayo po ay manalangin sa oras pong ito. Lord, maraming salamat dahil dinala nyo kami dito, hindi aksidente, nandito kami. Lord God, salamat sa protection. Salamat, Panginoon, Lord God, sa kalakasan, nandito kami, Lord God, para makinig ng iyong salita, Lord, para tumanggap sa inyo ng pagpapala, ng presensya, Panginoon, Lord God, at we expect great and mighty things from you. Lord, kayo pong audience namin sa umagang ito, Lord God. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Life Giver family, okay lang ba? I-request ko kayong tumayo at may gagawin tayo. Ayan, salamat po. Alam ko, mga Life Giver talagang, very participative. Ayan. Sige, may mga katabi kayo, di ba? Mga senior, kahit okay lang hindi kayo sumali, pero mas maganda. We need, kung nasa row kayo, pili kayo ng isang isi-shake nyo. Huwag naman, baka naman matumba dito, ha? I-shake nyo lang, tapos yung nakatayo, siguraduhin yung hindi kayo matutumba. Okay? Siguro 2x2 o 3x3s. Okay ba? Yung may mga high blood, wag na lang, ha? Dito na magkakaalaman, no? Sige. Okay ba? Shake, 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 shake. I-shake nyo. Yan, mga kabataan. Sige, shake nyo. Yan, i-shake nyo. Yan. Oh, di ba? Shake, okay? Oh, sige. Sige, palakpakan natin ng bawat isa. Salamat, salamat, salamat. Upo na po tayo. Okay? So my topic today is standing firm. Ang galing po ni si Coach May gumawa nun, tsaka yung media team, salamat. Dalawa ang involved dito, di ba? Yung sinishake at saka yung nag-shake. Yung, tama ba? Yung mga na-shake, inisip nyo, hindi ako magpapatumba. Tama ba?
Tapos yung mga nag-shake naman, kailangan matumba to. Ayan. So pag-uusapan natin on the spiritual side, no? I'll read Philippians chapter 4, verses 1 to 5. 5 verses lang po ito. Okay. Nandiyan na po ba kayo? Ayan. Sige, sabay-sabay natin basahin. Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends. I plead with Euodia and I plead with Syntyche to be the same mind in the Lord. Yes, and I ask you, my true companion, help these women since they have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my co-workers whose names are in the book of life. Sabi nga na sa verse 4, lakasan natin, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Yan, standing firm. Tama-tama yung ginawa natin kanina, no? Kasi we live in times of instability, no? Natitinag na tayo. Marami nang natitinag ng kahit Kristiyano, talaga pong natitinag na po talaga sa mga problema. We live in times of instability, division, and anxiety. But Paul writes to the Philippians with a message of stability, unity, joy, and Christ-like character. Sa 5 short verses na ito, we find powerful truths that can shape the life of every believer. Napaka-importante po itong verses na ito. And will help strengthen the local church. No? So may application siya both sa individual believer and the local church. Bakit po importante, no, ang standing firm sa mga Philippians? So konting background lang po. Ang Book of Philippians po ay isang prison letter. Okay? Alongside with Ephesians, Colossians, and Philemon. So ibig sabihin po, si Paul po dito, nung nakakulong, nung AD 63 in Rome, no, mamamatay na siya 4 years after. No? At dito, pag binasa po natin yung Book of Philippians, napakataas nung regard niya kay Jesus. Ang taas ng level ng Christology ng Book of Philippians. Kasi po, talagang pinoint out niya strongly ang mga statements about who Christ is, that He was born of a woman, and He is God. At ang fullness of deity dwells in Christ, no? Kaya pag tayo po dumadaan sa mga, yun nga, instability ng buhay natin, no? Mga resistance ng buhay natin, babalik lang talaga tayo kay Jesus. Because He is the strong foundation of Paul. Okay? So 144 times ang word na Lord ay minention niya at 95 times kinonect niya kay Jesus Christ. Kasi sabi niya, Jesus is God, meaning He is the Adonai, the powerful, He is divine, He is sovereign, He is King, and He is ruler. Gawin po natin yan sa sarili natin. No? Pag tayo po ay nasa panahon na, grabe, masyado na akong nalilito sa buhay ko, gusto ko nang bumigay. Isipin po natin who God is, who Jesus is to us. At dito sa letter niya sa Philippian church, He led them to focus on Christ instead of focusing on the problems. Kaya talaga kailangan ng discipline na unahin isipin si Christ kesa yung sariling nating problema. Pastor Romang, hirap-hirap naman yan. Totoo naman talagang may problema. Ito po, kaya nga may powerful truths dito sa Philippians chapter 4. Okay? So, malalim ang pagkakilala ni Paul kay Jesus. Kaya kahit nasa preso siya, even while he was a prisoner, hindi siya na-shake, katulad ng ginawa natin kanina. At hindi natinag ang faith ni Paul. Anong pinagdadaanan mo ngayon? Anong mga problemang hinaharap mo ngayon? Gusto ko nga kanina, nakatayo, pero isipin mo, eto may tuition fee, eto merong problema sa biyanan, ito may problema sa kapatid ko, ito may problema sa anak ko, ito. Di ba, ang daming resistance. When you close your eyes, ang daming resistance dyan. Na gusto mo nang bumigay, gusto mo nang mag-shake. At yung faith mo talagang, konti na lang, konti na lang. Yeah. May kausap ako ng isang mentee, no?
hindi ko lang papangalan, nandito ba siya? Sana nandito siya, no? Noon, sinishare niya talaga yung problema sa opisina. Kahit gumagawa ka na ng tama, ay nako, ang dami pa rin nasasabi sa'yo. Ba't kaya ganun, no? So, sinasabi ko, sinishake kasi yung faith mo. Kung tatayuan mo ang iyong pagiging Kristiyano. Amen? So, background. Ano bang kinakaharap noong panahon ng church, nung panahon na si Paul ay sumulat sa church? The church in Philippi was the first church established in Europe. Wow! Grabe pala itong Philippian church na ito. Imagine mo, alam ko marami na po sa atin or iilan sa atin nakapunta sa Europe, di ba? Ako hindi pa. No? So nakita niyo po kung paano naging masibong ang Europe. It's because there was a church before that was founded there, and this is the Church of Philippians. In AD 49 and AD 50. Actually, sige, pakita natin yung mapa. Si Paul, okay, ayan, yung second missionary journey niya, na-establish niya yung Philippian church doon sa Macedonia. Kaya lang, gusto sana niya mag-preach doon sa Bithynia and Pontus, sa Asia, dito. Tapos gaganon siya. Pero, ayan, babasahin natin. Okay? Pero, sabi ng Holy Spirit sa kanya, okay, huwag ka dyan pupunta. Ito yung Macedonian vision niya. Huwag ka dyan pupunta. Pupunta ka doon sa Philippi. Di ba ang layo? No? Ang gusto niya, sa Bithynia and Pontus, ditong sa side na to. Pero nang usap sa kanya sa isang vision, Paul and Silas, pinapadalo ko kayo doon sa Philippian church. Sa Philippi, sorry. Wala pang church noon. Philippi, doon sa Macedonia, sa Greek part. So bakit kaya? Okay? So, inobey ni Paul ang Panginoon, ang Holy Spirit. Dito nakilala niya si Lydia. Ayan. Kilala natin si Lydia, di ba? Yung businesswoman, wealthy businesswoman na nagtitinda ng purple silk cloth. So, sa Acts chapter 16 to 15, basahin ko na lang po. Next, Paul and Silas traveled to the era of Phrygia and Galatia because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia. Ayun, at that time. Then coming to the borders of Mysia, ayun no, sa Troas, ayan no, sabi niyang ganon. They headed north for the province of Bithynia, but again, the Spirit of Jesus did not allow them to go there. So instead, they went on through Mysia to the seaport of Troas. That night, Paul had a vision. And ito nangyari sa vision niya. A man from Macedonia in northern Greece was standing there, pleading with him, "Come over to Macedonia and help us." Grabe. So we decided to leave for Macedonia at once, having concluded that God was calling us to preach the good news there, and boarded a boat at Troas and sailed straight across the island at Samothrace. Ayun, yung Thrace, oh. Okay? So sabi niya gano'n, and the next day we landed at Neapolis. From there we reached Philippi, as major city of Macedonia, and a Roman colony. Mamaya may ibig sabihin ho yan, ano? And we stayed there several days. So, at doon sa Macedonia na yan, merong isang river. At doon nila nakita si Lydia. Anong ginagawa niya doon? Lydia, a merchant of expensive purple cloth who worshiped God, and as she listened to us, the Lord opened her heart, and she accepted what Paul was saying. She and her household were baptized, and she asked us to be her guests. Sabi niya, if you agree that I am a true believer in the Lord, come and stay at my house. And she urged us until we agreed. Grabe po, di ba? Therefore, this church was birthed by the Holy Spirit Himself. At ngayon, 10 years after na preso na si Paul, sinusulat niya na yung Philippian, letter to the Philippian church. At sabi ganoon, magpakatatag kayo. Bakit? Ano ba ang nararanasan ng Philippian church by that time? Okay. Sabi ko nga kanina doon sa Acts chapter 16, Roman colony na siya. So ano na ibig sabihin yon? Grabe ang persecution. Okay? Gusto ni Augusto Caesar, sila ay sumamba sa kanya. Nagkaroon ng emperor worship,
Okay? Na-imprison nga si Paul and Silas. At doon sa preso, nakilala niya yung isang jailer. At yung jailer na yon nakakilala rin sa Panginoon. No, hindi nila alam ng mga taga Philippi na ay si Paul pala at saka si Silas ay mga Romans din, no. Anyway, to make the long story short, after 10 years nakatayo pa rin ang church. Palakpakan natin ang Panginoon. Nakatayo pa rin. Grabe. So ano kaya yung mga ginawa nila? Ano kayang powerful truth doon na bakit sila tumayo at yan ang ating pag-uusapan ngayon na maa-apply natin sa buhay natin. So, as a Roman colony nga, sabi ko nga kanina, no, masyado ang persecution nila. Okay? Maraming oppose sa kanilang faith. Okay? Siyempre, lalong-lalo na pagka may emperor, kung ano yung mga ginagawa nila ay kailangan sundin mo. Kaya dito nakuha yung when in Rome, do what the Romans do. Payag ba kayo doon? Kung anong ginagawa ng mundo, isasabay ka rin para accepted ka. No. Diba? Parang konti lang sumagot. Yan. Diba? So, anong mga challenges nila sa culturally? Na-Romanize yung kanilang buhay. Na-Romanize yung kanilang salita. Okay? Sa government naman, no, ine-enforce nila yung mga Roman legal structures na alam mo namang hindi ganon ang dapat gawin ng mga Grego. So there was resistance in the government. No? Parang sounds familiar, di ba? Okay, huwag natin pag-usapan yan. No? Sa religion naman, kailangan mag-participate sila sa emperor worship. Okay? At sa military, syempre, no, may mga kapili din. Ang tawag doon, kung sino yung nakaupo, kahit baliktarin mo na lang yung mga sundalo, sasabay. Diba? Walang loyalty doon sa government nila. Dahil napasukan na sila ng strong pro-Roman anti-decent environment. And lastly, syempre, nahati na yung community. No? Nandun na yung favor na sila pag ikaw ay Romano. Okay, magpapapalit ka na ng citizenship mo. Diba? Yung nationalism, patriotism, nawala na yon. Kasi marginalized na ang Christians. So, ibig sabihin, yung mga ayuda para lang sa mga Romano. Ay, joke. No. Ibig sabihin, di ba, kung sino lang yung pabor na citizen, yun lang ang merong makaka-avail doon sa kanilang community. Grabe, ang hirap pala maging Kristiyano sa panahon na yon. Hello? Tama po ba? Ang hirap, paano mo tatayuan yun? Okay? So number 1, sabing ganun, sasagutin natin yung ng 4 points na ito, paano ba maging matatag? Number 1, stand firm in the Lord. Ayan. Sa verse 1, sabi nga, therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends. Sabihin nga natin, stand firm in the Lord. Okay. So, stand firm means, okay, to persevere in godliness and rectitude. Alam niyo po, ang Christian life requires spiritual perseverance. Okay. Pagpupursige, may fighting spirit, hindi ka nag-give up kasi kasama mo ang Panginoon. Ang ganda yung opening song natin, di ba? Napapasayaw nga ako, di ba? Kasama mo ang Panginoon, hindi ka malulunod. Ilan na po sa atin matagal na Kristiyano? Ako matagal na po ako, di ba? Sige po, show of hands, di ba? Thank you. Di po ba, kung babalikan mo, by the grace of God, nakatayo pa rin tayo. Sobra. Kaya talaga magpapasalamat ka sa Panginoon. Ang dami mong na-win na battles. Congratulate mo yung katabi mo. Congratulations. Hindi ka nag-iisa.
Di ba? Ang dami mong na-win na battles. Huwag lang tayo mag-focus. Ito na naman, itong araw, dami ko na naman problema. Huwag po doon. Ang isipin mo, wow, nakatayo pa rin ako by the... Gusto ko yung kantang yun eh. Pwede ba akong manta? Joke. Magpapa-adapt na ako sa worship team. By the grace of God, I am standing firm. Amen? After Paul founded the Philippian church, ito po ang ganda. They grew into one of the most mature. Wow, mature. Mature na ba ako? Mature na ba yung church namin? Generous. Wow, mami, pag-usapan natin yan. And joyful churches in the Christian world. Remaining faithful even in trials. Kaya si Paul, mahal na mahal niya yung Philippian church. Okay? Una pa lang, yun nga, naging leader na-establish na yung leadership nila. They had a very strong leadership at the time of Paul. Kasi makikita mo, after Paul died, na-survive pa rin yung church. Grabe. Usually, pag wala na yung founder, no, wala na. Kanya-kanya. No, hindi. Ang Philippian church, nakatayo pa rin sila. Okay? Halos few months lang ito na itatag. Few months, sabi nga na research ko, few months to 1 year lang nag-stay si Paul sa Philippi, pero naging matibay ito. Ang ganda ka nung nabasa kong quote, sabi nga ng, perseverance is not a long race. It is many short races, one after the other. Hindi ka naman lagi bombarded ang problema, di ba? Pero one after the other, may problema ka, tayo. May problema ka, bagsak, tayo. Kaya tumitibay ka sa mga problemang yan. Ayaw natin ng problema kasi di ba ang hirap? Gusto natin comfort lang, chill lang. Pero sa totoo lang, tumitibay ka, nagmamature ka sa dami ng problema. Pero by the grace of God, natayuan mo yan. Naging matibay ka. Amen. Okay? So sabi nga doon, tumayo ka ulit pag bumagsak ka. Bumagsak ka, tayo ulit. Sino ba ditong hindi bumabagsak? Ikaw na. Okay? So, 3 things about the Philippians. Bakit mahal na mahal to ni Paul? Sabi niya ganon, sa verse 1, whom he loved and longed. Kasi mayroon silang deep spiritual bond, shared faith and mutual partnership in the gospel. Okay, isa-isayin natin, no? Deep spiritual bond. Alam niyo, tuwan-tuwa ako sa inyo pag nakikita ko kayo. Sa life group, di ba? Doon na di-develop yun, nagpapalakasan. Kaya di ba, pag may resistance, sumama ka doon sa mga malalakas para matulungan kang tumayo. Ganon si Paul. Hindi siya nahihiya magsabi, ito yung dinadaanan ko, ito yung problema ko. Kasi panalangin pa lang, no? Kainan pa lang, nasasaya ka na. Kahit pag uwi mo sa bahay, may problema pa, di ba? Kagabi, ang dami na yung pagkain, di ba? No? Sa batch 3 ng ay sa group ng LGC, no? Grabe, ang sasaya. Pero alam mo, may mga problema yan. Tama? Grabe. So they shared faith. And they are partners in the gospel. Bakit po nasabi yan, no? Hindi lang sila, from the beginning, the Philippians supported Paul's ministry, not only spiritually, but also financially. Sabi nga sa verse 5, because of your partnership in the gospel from the first day until now. Dahil ba nandun si Lydia? No. Kahit mahirap sa kanila, they supported Paul. Amen? Grabe yung kanilang shared partnership in the gospel. At sila lang ang church that consistently sent help to Paul. Okay, sa chapter 4, 15 to 16, sabi nga na, moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church, ito grabe, shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. Grabe, mature. When it comes to giving, talaga ang root niyan is maturity and generosity. Okay? So ganun ang Philippians. They were generous and faithful na naging evidence yung kanilang genuine transformation. May problema ka na nga sa pera, tutulungan mo pa yung missionary mo. Pero ganun yung Philippians. Okay?
Pangalawa, they shared in His suffering. Ayan. Pag may suffering ka ba, sinusolo mo ba yan? Ayan. Hindi. Si Paul, sinisharean siya ng mga kapatiran ng Philippians doon sa sufferings. They shared. They are part of the sufferings. Okay ba yon? Huwag mong sarilinin, kapatid, yung iyong suffering. Andyan ang mga kapatiran to share with you. Totoo ba yan? Mamaya, malalaman natin yan, no? Okay? So, hindi lang yon, they had a special place in His heart. Philippians 1:7, I hold you in my heart. Siguro ngayon may naisip kayo sa life group nyo, sa church, sino kaya nakikita ko tong mga ganito, na nakatayo pa rin sa gitna ng mga pagsubok? Meron ba kayo? Standing firm pa rin, nag-share pa rin sa partnership sa gospel, nag-share pa rin sa suffering ko. Hindi niya iniisip yung sarili niya, iniisip pa rin niya yung mentor niya, iniisip pa rin niya yung pastor niya, iniisip pa rin niya yung leadership ng church, iniisip pa rin niya yung problema ng church, bago yung problema niya. Grabe, no? Kakaiba tong Philippians. And lastly, they reflected Christ's love. Sabing ganon, Philippians 1:8, with the affection of Christ Jesus. This wasn't just Paul's emotion, but Christ's heart being expressed through him. Dahil, yun nga, naging matatag sila in the Lord, okay? Yung affection nila in the Lord din. Di, ayaw kitang mahalin. Pangit-pangit ang ugali mo. Hindi, ayaw kitang dahil mo lang ginawa sa akin. Hindi. Sabing ganon, with the affection of Christ Jesus. No? Oh, I love you in the, in the love of the Lord. Yes, I love you in the love of the Lord. I can see in you the glory of His skin. Yes, I love you with the love of the Lord. Yan. Okay na ba? Pasado ba? Mahalin po natin ang bawat isa sa Panginoon. Okay? Kaya po yun ang sinasabi ni Paul sa kanila, I long for you and have loved you with the affection of Christ. At pangalawa, sabi niya, Philippian church, this was his crown and joy. Crown and joy. Pag sabi nating joy, tsara. No? Hindi atsara ha, at hindi rin kutsara. Ibig sabihin, to take delight, maamo, exceeding gladness, umaapaw ng kagalakan. Sabi niya, ang Philippian church, umaapaw ang kagalakan ko sa inyo. Bakit kaya? Kasi, kahit na preso siya, sabi niya ganun dito, you were my partners. Sa panahon ng pagsusubok, may sumasama ba sa iyo? O nag-iisa ka pa rin? Kapatid, sa panahon ng pagsubok ng mga kapatiran, samahan natin sila. Okay. At hindi lang yon, Paul, sabi niya, their obedience and perseverance were visible that his ministry among them was bearing fruit. Nagbunga yung, sabihin na natin, si Lydia, okay, yung jailer at yung family niya, and a lot of people came to know the Lord when He was there. Ngayon, nagbunga. Wow, nagbunga. Sabing ganun dito, they supported Paul financially multiple times. They sent Epaphroditus to minister to Paul, and they were partners in the gospel from the very beginning. Nagbubunga. Kaya pala, no, huwag tayong magsawa kasi yung mga dinidisciple natin, mga minementihan natin, yung mga minementoran natin, one day magbubunga yan. Magbubunga at magbubunga yan. Okay. Kasi nga, they persevere. We will persevere. Okay. Pag nakita tayo ng ating mga leaders, sasabihin ba sa atin na, you are my joy. Ikaw yung tsara ko. I am exceedingly glad.
Okay? At hindi lang yon, you are my crown, meaning symbol of victory and honor. Okay? Pastors and leaders, dapat maranasan natin ang sabi ni Paul sa mga tao na pinagpapastulan niya. Okay? Dapat, sabi ni Bishop, dapat ganon natin tinitignan ang tao, hindi kaaway, kundi korona at kagalakan. Wow! Tingnan nyo nga, may corona yung katabi nyo. O puro pasaway. Diba? Corona ba yan? Okay. At joy ba yan sa'yo? O pag dumating na siya, tumatakbo ka na. Mangungutang na naman to. Na, joke ko lang ganyan sa atin. No? Dapat joy and crown. Ang lalim, no? Lalim ni Paul, no? So number 1, sabing ganon, he was his Philippian church was his joy, was the church that he longed for and loved. And then it was his joy and crown. At pangatlo, sabi nga, he wants them to stand firm. Why? Bakit kaya gusto mong maging matatag yung iyong pinagpapastulan? Bakit? Because Paul was so concerned and interested about how they walk. Grabe, no? Kaya sabi niya, magpatibay kayo sa Panginoon. Gusto niya silang maging winner at the end. Gusto maging matatag. Ngayon, dumadaan sa problema yan, pero tignan mo 5 years from now. Nakikita mo ba na magiging tagumpay siya? Kasi yung mga members, yung mga tupa, may isip lang nila, wala na talaga mangyayari sa buhay ko. No, ikaw bilang isang leader nila, anong titignan mo? Ikaw bilang isang magulang nila. Anak, kaya mo yan. Ayoko na mag-aral, ma. 5 years no? Kaya mo yan. 5 years from now, ganito ka na. Pero maraming pagsubok sa mag-asawa. Magpapalaki ako ng anak? Ang tagal! Kaya mo yan. Maging matibay ka. Okay? So sabi niya, stand firm in Christ. Bakit? Kasi if we rely on ourselves, wala tayong mapupuntahan. Magiging palpak tayo. Amen? Yung takbo natin, magiging momentary lang. Bagsak na naman tayo. His grace is enough that we should trust in Him, not on ourselves. Kailangan sabihin natin sa sarili na, I am insufficient. Sabihin nyo nga, I am insufficient. The grace of God is enough. Kaya in Christ no, stand firm in the Lord. Kasi doon ka lang talaga titibay sa Panginoon. Pag nag-rely ka sa Kanya, pag nag-trust ka sa Kanya, pagka ang sufficiency mo ay sa Kanya. Kaya sabi ni Paul, di ba? No? 2 Corinthians chapter 12, sabi nga, ang dami kong weaknesses, tanggalin mo ito, Lord. Sabi, no, my grace is sufficient for you, for my power is made perfected in your weaknesses. Kaya binibigay sa iyan kasi nga para mag-mature ka, titibay ka pag nasa akin ka. Huwag yung pag may problema, wala na, babayin na. Aalis na lang ako, di ko na kaya, di na ako magsisimba. The more, laging sinasabi sa atin yan, the more mag-church ka, the more mag-pray tayo, the more mag-worship tayo. Akala niyo ba, pag nag-worship dito, kailangan yung maganda buhay mo? No! Worship more when you suffer more. Amen? Okay, number 1. Ako, number 1 pa lang ho tayo. So, yun yung powerful truth. Number 1, stand firm in the Lord. Pangalawa, sabi niyang gano'n sa kanila, strive for unity in the Lord. Philippians chapter 4, 2-3. Sabi pong gano'n dito. Okay. I plead with Euodia and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. Yes, and I ask you, my true companion, help these women since they have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my co-workers whose names are in the book of life. Be of the same mind in the Lord. So standing firm means to strive for unity in the Lord. Alam niyo po, okay, pag tayo po ay may mga resistance,
kailangan united tayo. Be of the same mind. Kasi yung isa gusto dito, yung isa gusto dito, hindi po magkakaroon po ng matibay na pundasyon ang ating pananampalataya pagka tayo po ay may disagreements and disunity. So strive for unity as a church. Strive for unity as a life group. Strive for unity as a Sati life. Kasi nga, disunity weakens the health and the growth of the church. Tama po ba? Kaya marami pong churches ang nagko-close o bumabagsak kasi disunited sila. So dito, si Euodia and Syntyche po, okay, sabi ni Paul, hindi sila nagkakasundo. Magkaiba ba sila ng religion? Magkaiba ba sila ng faith? Magkaiba ba sila ng doctrine? Hindi po. Okay. The Bible doesn't fully explain why Euodia and Syntyche were in disagreements, but we can draw some careful, biblically sound observation. Number 1, sabi nga sa 4:3, they were both fellow workers. Yun naman pala eh. In fact, they were both core leaders of Philippian church. Grabe. Pero kahit nag-disagree pa sila, hindi pa rin natinag yung church. Kaya sabi ni Paul, okay, publicly, sabi niya, magkasundo kayo dyan. So, hindi dapat maging big deal ang mga personality differences. Yung magkaiba lang kayo ng personality, ito talagang kikay, mag-ayos. Ito, simple lang. Wag dapat yun. Hindi dapat yung pinag-aawayan. Damit mo, wala, hindi dapat yun. Okay? Dapat yung ministry ganito. Personality opinions ko lang. Okay? Okay? Or may misunderstanding ba sila? Meron ba silang cultural differences? Yung isa Greek talaga, yung isa talagang nasapian na ng mga Roman culture. Yung mga differences lang na ganon. So, Euodia and Syntyche disagreement was likely a personal or ministry-related conflict. Sinasabi ni Paul, huwag niyong hayaan yung disagreement nyo maging dahilan ng di nyo pagkakaisa at kayo ay bumagsak bilang isang church. Di ba sa family ganon? Huwag yung hayaan disagreement nyo, mag-separate kayo at maging broken family. Huwag yung hayaan yung mga disagreements nyo, hindi kayo maging partner sa gospel or ma-forward ang kingdom of God. Hindi dapat maging ganon. Amen? Kung minor lang yan, i-resolve na natin, sabing gano'n ni Paul. Because unity is essential to church health and growth. Sabi niya gano'n, live as citizens of heaven, not on earth. Ipagparaya, parang gano'n. Pagparaya. At isipin natin, unity is being requested by the one, yung whom you honor. Ibig sabihin, kung leader yan, ikaw ay magsasubmit. Ka-honor siya, then obey. At kailangan maging peacemaker tayo para hindi tayo matitinag. Amen. Alam nyo, yung mga bumabagsak, yung palaaway. Palaaway. Asawa ko, patawarin mo na ako Lahat talaga nakaka-humble talaga magturo no? Di ba? So, huwag tayong palaaway. Okay? At lalong-lalo na, be humble and remove pride. Be humble. Tanggapin natin, magpakababa tayo for the sake of unity. We should contend for the gospel and not against it. Kung anong binaba ni Bishop, sunod tayo. Honor the person whom the Lord appoints. And there will be unity. Amen? Okay, so yun ang pangalawa, strive for unity para hindi matinag. To stand firm is to strive for unity. Number 3, malapit na ako matapos. Yay! Okay. Number 3, rejoice always in the Lord. Wow! Rejoice! Sabi niya, again, I say, rejoice. Inulit na naman niya. What's in rejoice na kailangan natin
gawin talaga. Rejoice is not a suggestion. It's a command. Joy in God is a duty of great consequence in the Christian life, and Christians need to be again and again called to it. Wow, it's a Christian duty daw. Sabi ni Matthew Henry yun, favorite author ko. Sabi niya, may consequence yan. Okay? Kasi sabing ganun, isang kasalanan, pag hindi tayo nagsasaya, ibig sabihin, hindi tayo sumusunod sa utos ni Lord. Wow. Parang sinabi ang do not steal, ganun din. Rejoice, command pa rin siya. Sinasabi mo lang yan, Pas, kasi hindi mo na dinadaanan yung sobrang higpit ng dinadaanan ko. Hindi ko ma-explain pero sabi ng Lord, rejoice lang Paano ba ito? So, take it from Paul. He was in prison. Hindi maganda yung kalagayan, pero siya pa nagsabing rejoice. At hindi lang rejoice once, always. Paano kaya ito? Si Marge lang nakikita ko lagi. Nakangiti no? May Gcash ako dyan mamaya. Joke. Sabi kasi, hindi ka magre-rejoice sa situation mo. Magre-rejoice ka in the Lord na naman. Grabe naman to. Anong in the Lord? Ibig sabihin, we should anchor our joy in who God is. Kaya sa Romans 8:28, all things work together for good. All things good and bad. Grabe. Hindi yung magpapakabaliw ko. Ako ay nanakawan. Hindi yun. In your heart. Hindi ko ma-explain, no? In our hearts, there's peace, there's joy, even though we're going through that situation. Ang hirap, no? Siyempre, sabi niyo anchor your joy. Hindi tayo mag-a-anchor sa feelings and temporary circumstances, but we will anchor in the character, in the promises, in the presence of the Lord in our lives. Grabe, may pinaguhugutan ka na kagalakan galing sa Diyos. Ano pa? Magre-respond ka sa kabutihan ng Panginoon. Ginagawa naman natin at sa grasya niya. Kaya pag may maririnig ka, grabe ang grasya ng Lord, no? Nasunugan kami, pero naitayo pa rin namin. Grabe, nag-rejoice pa rin. So it's not external, it's coming sa bukal ng puso natin yan. Amen? It's also an act of worship and trust. Pag nagre-rejoice ka, nag-worship ka. You worship the Lord and trust Him. Bahala ka na, Lord. Madalas ko marinig yan sa mga kapatiran. Bahala ka na, Lord. May sakit ako, bahala ka na, Lord. Grabe, no? And lastly, rejoicing is a sign of maturity. No? Pagka 50 years ka na sa Lord, tapos reklamador ka pa rin. Ay, may problema na talaga. Di ba? Amen. Okay, so let the joy of Christ be your constant strength. Sabi nga gano'n ng pangalawang kanta na naman talaga. Joy is the flag that flies at the castle of your heart, for the King is in residence there. Let it fly in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Talagang kumanta, no? Talaga, mag-a-apply na ako sa worship team. Totoo yun, di ba? Ano bang flag meron sa puso mo? Okay. Joy ba? Wow. Let it fly in the sky. Let the whole world know. No, let the whole world know. Okay. And lastly, wow, show gentleness because the Lord is here. No, to stand firm is to not only to rejoice, but to show gentleness because the Lord is near. Gentleness will help us to stand firm. Okay? Because it is an attitude of being reasonable, moderate, and forbearing. Ano ibig sabihin? Kasi the Lord is near. His presence is with us.
No? Kaya hindi tayo dapat matinag kasi babalik na ang Panginoon. We need to persevere. Kailangan natin hintayin ang Panginoon sa pagbabalik niya. Kukunin na tayo at talagang makakasama natin siya at lahat ng ating hirap mapapawi na. Kaya sabi ni Paul, be patient in affliction. Dumadanas ka ngayon, tumayo ka pa rin, maging matatag ka pa rin kasi parating na ang Panginoon. Okay. Show kindness and grace sa mga, sabi nga gano'n, di ba, hindi mo alam yung araw-araw sa opisina, sa salubong mo, hindi mo alam kung anong nangyari yan sa kaninang umaga sa bahay nila. Show kindness. Okay? Be Christ-like in the way you treat others, especially in conflict. The Lord is near. Pag ikaw ay dumadaan sa problemang mabigat, the Lord is near. Nandyan lang ang presence niya. Have fellowship with Him. Okay? Have fellowship with Him and, alalahanin niya na babalik na siya. Kukunin na tayo. So in short, maging mahinahon tayo sa lahat ng pagkakataon. Avoid smiting our fellow servants. Rather, be gentle in love with one and love one another in the Lord. Amen? So, in a word that encourages division, discouragement, defensiveness, God calls His people to stand firm in Him. Preserve and pursue unity with one another. Rejoice in every season. Reflect gentleness, knowing that His presence is near. So let this message, brothers and sisters, shape our life in Christ. Shape our walk in Christ. Your relationship with others and your witness to the world. Alalahanin po natin, we are special people of God. We are the called at once. At maraming nagbabantay. Bakit hanggang ngayon matibay ka pa rin? Bakit hanggang ngayon nakatayo ka pa rin? No? At nakikita yan kung ikaw ay masungit or gentle sa panahon na ikaw ay nasusubok. Lumalabas ba yung pagiging maton mo nung araw? Lumalabas ba yung pagiging nagera mo nung araw? Be gentle. Be gentle with one another. Okay? So, I'd like to share my testimony. No? Dumating din ang time na dumarating ang time at dumating ang time na ako ay nasubok sa aking pananampalataya at ayoko na mag-ministry. Ayoko nang, yung alam mo, member na lang ako, upo na lang ako dyan. Ngayon nga po, I can't imagine na nakatayo ako dito sa inyo. Kasi bumibigay na ako. But by the grace of God, kaya yan ang favorite song ko, by the grace of God, I am standing firm. Kasi po, hindi biro ang, at ayoko po magpastor, pasensya na po, Lord. Pero talagang dadaling ka ni Lord sa calling mo, ano pa man, dahil sa kabutihan niya. At ngayon po ako ay, nung sinabi ni Rev Helen, mag-life group ka doon sa Manresa. Ayan. Pwede pa makita. Okay. Ayan. Ay, yung verse muna. Yung verse, wala ba? Sila po yung aking joy and crown, whom I long and love. Hindi ko po alam paano mangyayari na isang Pastora Roma na ayaw nang maglingkod, ayaw nang magministry at muntik nang bumagsak. At maraming beses na bumagsak. Ayaw nang magpagamit. Ngayon po ay nakakatayo sa inyo. At sinasabi kong, it's because of God's grace that I am standing firm in the Lord. They are my joy and crown. 3 women lang po sa Women Making History ang ginamit ng Lord para magpatuloy ako. Grabe po, they are my joy and crown. Each life of my life group members, thank you. I would say, they are my tsara. Kaya pag dumadaan sila ng mga problema,
Pati kami, ako affected. Pero grabe po ang kabutihan ng Panginoon. Hindi siya sa amin nagkulang, hindi kami nagpatinag. Kahit ngayon no? May mga dumadaan sa mga matitinding pantas. Pero sinasabi ko sa kanila, sama-sama tayo dito. Lalagpasan natin to. Hindi biro-biro ang mga problema na dinadaanan. And thank God, 6 years nag-celebrate po kami. Yung 3 women nagtuloy, na wala pa nga isa 2 na lang. Nagpatuloy po. Yung 2 women, naging 4, naging 5. Yung isang life group, naging 3, naging 4, naging 5. And it goes on and on. Because of their partnership in the gospel, the kingdom of God is advancing through Manresa, Life Giver Manresa. Because, sabi ko nga, nakatayo kami in the Lord. Hindi kami nakatayo. Sabi ko, Lord, wala pa nga ako ginagawang, alam mo yon, mahina kami mag-asawa. We are in our old age na rin. No, old age, no. Pero grabe ang Panginoon. Matitestify ko talaga, it's only in the Lord that we are standing firm. Hindi kakayanin ang mga problemang dumadaan sa amin. Pero grabe ang power, ang might ng Panginoon sa buhay nila. Pangalawa, we strive for unity. There were times, ito nga aming 6-year anniversary, ang daming gulo. Dapat ganito tayo, dapat ganito tayo. Antindi po. Pero again, babalik kami. We should unite in Christ. Remove our preferences, remove pride, be humble, submit to one another in the Lord. Love one another. Pangatlo po, we rejoice always. That's why we are standing firm. Dahil ba maganda sitwasyon, feelings namin? Hindi nga Lagi kong maririnig, bahala na po si Lord Paz. Siya na pong bahala dyan, Lord. Hindi namin kaya ito, pero dinadaanan, matitindi. Pero still, makikita mo, pag life group, talagang excited. Pero ang daming problema niyan. And lastly, gentleness. Okay. Showing gentleness because our goal is to see the Lord. Because the Lord is coming soon. Amen? So tayo po huwag manghinawa. Tayo po tumayo sa oras pong ito and we will pray. Hallelujah. Oh, huraraba, shanda, kuraraba, sairaba. Hikit po tayo. Hallelujah, Lord. Salamat po. Lord, sa mga oras na ito, nilalapit namin sa inyo. Ano man ang matinding pagsubok, mga resistance sa buhay namin na nagsishake sa amin. Alam niyo po ito, Panginoon, hindi namin kaya. But today, upon hearing your word, O Lord God, we will stand firm in the Lord. We will persevere no matter what. Panginoon, aming Ama. Hindi lang yun, Father, Lord, O God. First, we will be united with you. Panginoon, kayo po, Lord God, ang aming pinuno. Kayo po, Lord, ang aming susundin, Lord God. We will still be united with you, Lord God, sa mga pinagdadaanan namin. We will stay connected. We will stay united, Lord God. At hindi lang yun, Lord God, para maging matatag kami. We will strive unity, Lord God,
in the church, in our families, oh God, in our co-workers. We will strive unity, Lord, to our bosses. We will strive unity wherever you have placed us so that we could stand firm, oh God. Hallelujah. And most of all, Father, Lord, anuman po itong hirap na harapin namin at hinaharap, patuloy kami magagalak. We will rejoice with you. We will focus on you, on your character, on your promises. Lord God, we'll focus, Father, Lord God, Lord, on who you are in our lives. We will continually worship you and trust you, knowing, Lord, na lahat ng ito may plano kayo. Maraming salamat. Bigyan niyo kami ng attitude also, Lord, to be gentle, to know that you are near to us. Hindi niyo kami pababayaan, Panginoon, aming Ama. Lord, oh God, because you are coming soon, you are coming to receive us, Lord God. You are coming to accept us. You are coming, Lord God, to reveal your glory to the whole world and to us, oh God, aming Ama. Maraming salamat po. Hallelujah. And brothers and sisters, may tanong ako sa iyo. Ikaw ba si Philippians? May joy ka pa ba in serving the Lord like Lydia, the elders, the jailer, and the rest? After 10 years na si Paul, sinulatan doon, may joy ka ba? Si Paul na ikaw ba si Paul na nasa preso, masama ang sitwasyon, pangit, may joy ka pa ba sa puso mo? If wala na, nawala, let the Lord put it again in your heart this morning. Manalangin tayo. Lord, oh God, wag po maging routine na lang ang aming paglilingkod. Sa dinadaan namin, wala nang joy. Sa aming paglilingkod, wala nang joy. Right now, hingin na mo yan sa Panginoon. Father, Lord, put joy in our heart. Joy in serving you, Lord, oh God. Joy, Lord God, in the midst of these trials. Joy, Father, Lord, oh God. Panginoon, Lord God, sa mga, Lord God, hindi ka nais-nais na sitwasyon. In the name of Jesus, Lord, we receive it, Lord. There's joy in our hearts that would fly, oh God, and the whole world will know that the King is in residence there, oh God. Hallelujah. Huraraba shanda kuraraba sairaba, huraraba shanda kuraraba sairaba. Lord, huraraba shanda kuraraba sairaba. Yes, Lord, oh God, napakabuti niyo po, Panginoon. Lord, lalabas kami sa lugar na ito, Lord God. Itong linggo, pinagkakalob namin sa inyo, Panginoon. Lahat ng narinig namin, Lord God. Lord God, Panginoon, ay dala-dala namin sa puso namin, Lord. Salamat, purihin kayo, luwalhatiin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.